Hi guys, welcome to this channel. This ready is for collective. So energy of collective around this time. There's blessings coming towards you, or a new beginning, new love. And you're confident, attractive, as well as stable and secured, independent, grounded, cold and emotional right now. Hindi ka na nadadala sa mga emosyon mo, sa awa, sa any emotion. Hindi na drain yung energy mo. And you're defending yourself. We're defensive right now, and your mind is not distracted anymore. You're not confused. Wala na yung mga distractions. Yung mga kinreate ng mga enemies na distractions. And there's balance and union, unified love na magaganap sa inyo na person na ano to, yung person na to superior. Superior siya, or this is a person na hindi to magpapapigil kahit may mga nang-atake, kahit may mga gusto mang dominate sa kanya, hindi siya magpa-dominate sa mga kaaway, sa mga gusto mang pigil o mang hadlang sa kanya. Hindi magsasucceed ang mga kaaway siya na mapigilan yan, or yung mga gusto mang migil o mag-dominate sa kanya. Sila lang din ang matatalo. Sila lang ang aatras. Hindi ma-unite sa kanya yung mga sinesent ng mga to, na mga gustong mampigil sa kanya. Matitenga lang itong mga mga gustong pumigil sa kanya. More information. Hindi maging contented at hindi maging happy itong mga gustong mampigil sa kanya. Hindi sila maging masaya sa buhay nila, hindi sila mamuhay ng contented, at sa kanila ito mabubuhos o mabibigay yung mga oppression, mga attacks nila. So sa kanila yan may unite, no? Sa kanila tatama yan, sa kanila mabubuhos yan. That's why i-isolate nila ang sarili nila, mag-isip kung paano sila magtagumpay na naman sa kanilang mga ginagawang deceit, no? So kung paano sila magtagumpay, no? Mag-isip sila ng paraan kung paano sila magtagumpay daw. Tingnan natin. Hindi yan sila makakatulog. Yung mga gusto mamigil dyan sa person mo, mabalisa,
mapanatag ang isipan nila. Hindi na sila makapangharang. Kita niyo to, parang maharang dito, maharang, parang puno ng inggit. Ganyan yung mga alagad ng dilim eh. Dahil lang sa inggit, gumagawa na sila ng kasamaan. Napaka-injustice ng kanilang mga ginagawa. Yan ang mga sign ng evil na fueled by inggit. Yan. Sa eraso nila, lahat naman ng taong inggitira. Hindi, mayroong mga taong hindi inggitira. O kung may mga tao man nakaramdam ng inggit, hindi yan sila gagawa ng visit, hindi yan sila gagawa ng kung ano mga against sa mga taong nakaramdam sila ng inggit. Instead, gagawin nilang inspiration yan. Magsikap yung sila sa buhay na hindi sila manghila o manggambalang mamiste sa mga taong pinaingitan nila. Baka magtaka sila, may ganun bang mga tao? Oo, meron. Sana ako doon. Dahil sa buong buhay ko, nakaramdaman ako ng inggit nung bata pa ako. Bata pa ako noon. Pero, hindi man ako namiste. Ginawa ko lang inspiration. Yung success ng iba, nagsikap ako. Kaya kung may pera ako noon, noon ha, kasi nagninegosyo ako noon. Yun ay pinagsikapan ko yun. At sabihin natin, hindi ko naman pinagpaguran talaga kasi negosyo nga. May negosyo bang kailangan mo magpagod talaga? Diba? Pera ang gagana dyan. Pera ang patrabahuin mo pag negosyo, diba? Mas bagay maliit lang yung negosyo ko. Mga negosyo ko na yun, maliliit lang yun eh. Wala pang kalingkingan ng negosyo ng iba eh. Konti lang, kung pang gusto lang pang ano, pang araw-araw, baga ganun lang yung kinikita. Pero sa patas na paraan, wala akong nilansihan. At hindi ako yung tao manghila ng iba dahil lang nainggit ako. Hindi ako yung tao na gagawa ng disit o hilahin yung iba dahil nainggit. Pero nung nag-mature na ako, kahit yung makaramdam ng inggit, hindi ko na tinolerate. Kasi masama ang mainggit. Yung inggit dapat, gawin mo inspiration, hindi nahilayan mo yung iba. Angat ka ba sa paghila sa iba? Impyerno ka lang. Ganun yun eh. Diba? May impyerno ang kaluluwa mo. Gaya ng magkukulang na mga ganyan, nainggit, mangulam. Kasi ibang kaluluwa niyan at demonic na yung ginagawa nila. Naku guys. Tapos pagka sabihin yung katotohanan sa kanila, sabihin nila, ginajudge sila. Hindi yan pang judge katotohanan eh. Yung judgment, yung pang judge. Walang katotohanan. Walang basihan. Yan sa Bible mismo yan eh. At mismong Diyos ay nagsabi ha, Diyos na ama na pa-practice ng witchcraft and sorcery. Tatapon niya sa lake of fire, may sulfur ang kaluluwa ng mga yan. Klaro-klaro, ano bigyan pa nila ng meaning, palaliman pa nila ng false prophet nila. Ando na yun sa Biblia ang totohanan eh. Bigyan pa nila ng meaning, distort pa nila yung core ng scriptures, i-bend pa nila para mag-ayon sa mga will nila, para makapag-create sila ng lies. Sa panahon ngayon, kung sino nagsasabi ng katotohanan, gustong patahimikin ng mga sinungaling at mapangmanipula. Gusto nila mag-hari dito sa mundo kasi sinungalingan. Diablo. Di ba yan ang hari ng lies and manipulation? Diablo.
So, pag liar o manipulative yung isang tao, alam nyo na kung sino naghahari sa buhay niyan. Kung sino susunod niyan. Natural, Diablo. Aware yan sila sa pagsisinungaling nila at pang-manipulate nila. Intentional yan. Yung magkunwari sila na hindi nila alam ang kanilang mga ginagawang kasalanan. Kalokohan. Hindi nila alam? Kalokohan. Talaga, ano yan? Walang utak. Yun nga lang yung panday, may utak eh. Nanonood ako niyan, yung pandak cute. Sumasagot sila kahit, ang cute. Nakakaintindi. Papasabi ko, yung bright. O kahit yung si Sing Sing na ng boy sa YouTube. Nakakatuwa sila guys. Ang bright naman, ang bright naman. Pag ganun ako kasi, ang bright talaga. May isip nga yun yung boy tsaka na panday. Yan ba kayo sila? Mature na yung utak mo yan. Well, sabihin na naman nila, sinisiraan sila. Dami nila rason eh. Ang daming rason ko. Ewan ko na sa kabilang buhay kung makarason pa sila doon. Kapwa nila tao nila, yung kapwa tao nila, pwede nilang madala sa mga baluktot na rason nila, pero sa kabilang buhay, hindi nila ma-apply yan. Yan, hindi nila ma-apply yan. Hindi nila ma-apply yan doon. Well, the Chariot in reverse, hindi na yan sila makapang-atake, hindi na yan sila determined or driven na parang hindi makaalis yan eh, no? Hindi makaalis yung kanilang mga attacks ba, or mga pwede yung mga sinesent nila, o kung sila man tong willing mga atake, gusto nila mga atake, hindi sila makaalis-alis, mga ganun. O kaya yung mga sinesent nila, hindi makaalis. Mga ganun ba, no? Hindi na natuto itong mga ganitong klase ng tao. Hindi man lang nagbabago. Walang tuwa pa sa kademonyohan nila. Yung sabi lang buhay, doon na sisi na. May parusa na. Kagaya ng mga namatay doon, no? Yung mga namatay na doon sa impyerno, na parusa na, tula na ng God. Huwag nilang sabihin na tsaka pa yung hatol sa Judgment Day. Kasi ang totoo niyan, nasa Bible yan. After mamatay ng tao yung kaluluwa niyan, harap na yan sa judgment ng God. So, atulan na yan siya agad kung saan sila ilalagay. Impyerno, o langit. Pag righteous ka, sigurado langit ka talaga yan. Masave o impyerno. Ganun lang mo. Pero ang alam ko may purgatorio pa guys eh. Yung mga hindi ganun kalala ang mga kasalanan. Yung mga lasinggo lang siguro, magnanakaw, yung mga kasalanan na ordinaryo. Pero pag mga witchcraft na, mga black magic na, kukulang pambabarang. Diyos mio guys, nandun sa Bible, tatapon ng God yung si lake of para may sulfur, yun talaga. Number 1 yun. Pero kung kunwari magnanakaw ka, no? O bakla ka man, o tumboy ka, di ba kasalanan yan, no? Hindi ka daw o kaya nangangalunya ka. Ang gagawin mo na, magbago ka. Magbago ka agad, hindi na antayin mo pa kung kailan ka, malapit na mamatay, baka wala nang chance para masave. Dapat niyan, magbago ka, no? Pagka mga ganon. Para hindi ka matapon sa impyerno. Kasi kahit pagnanakaw ang kasalanan, ang sabi ni Jesus Christ, hindi nga daw magmamana ng kariyan ng Diyos.
Kahit yung, ano ba yun? Yung mga plunder. Ay, hindi ko para magmamana ng kaharian ng Diyos eh. Yung mga plunder pag nanakaw. Kaya kung sino dyan mahilig magnakaw, ay aralin nyo na huwag magnakaw. Turuan yung sarili nyo huwag magnakaw. Kasi sa kabilang buhay, hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Pati yung mga greedy. Oh, ayaw na ayaw yung Jesus Christ yan. At yan ang rules ni Jesus Christ sa kanyang kaharian. Bagong kaharian niya. Ito na yun yung mundo nito pagbaguhin to. Yan ay reminder lang din. No? Para alam niyo din. Oh. Sinare ko lang din. Napasok ko kanina eh. Oh. Kahit yung pagnanakaw pala, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ka tatanggapin ng Diyos sa kaharian niya. So, ibig sabihin, hindi ka masave. Yung mga hindi lang magnanakaw ang papasukin ng Diyos. Kaya hanggat maaga, bago. Diba? So, ganun. And High Priestess. Clarification of High Priestess dito. Focus ako eh. Hindi na din pang-atake yung kanilang mga ano ba to? Yung mga spiritual attack nila. Hindi, psychic attack. Psychic attack. Psychic attack. O diba? Emotional turmoil. Yan ang mga cause ng emotional turmoil na dinadanas ng mga naka-experience ng grief, emotional turmoil. Psychic attack sila, guys. Psychic intrusion o psychic attack. Yung emotional turmoil, minsan mapapaluwa ka pa yung maintindihan yung sarili mo. Hindi na daw yan ma-unite ang kanilang pang-psychic attack. Tama ba? Clarify ko nga, nakafocus ako. Hindi na ma-unite ang kanilang pang-psychic attack. Ay, hindi. What's with the High Priestess here? Hindi na ma-send ang kanilang psychic attack sa kanilang sinisindan. Hindi na ma-send itong mga, ay active pa naman sila guys, active and very excited excited and very positive pa naman sila mga psychic attack. Lahat na lang siguro ng deceit yan, may spiritual mga ginagawa ng mga ritual, may pasumon siguro, lahat na lang siguro, pati psychic attack kinarir na lang kinarir nila. Kaso lang, hindi naman nila masend yan sa kanilang sisindan. Itong psychic attack nila, guys, no? At mukhang sila pang mastagnan. Tama ba sila pang mastagnan? Pag nang psychic attack sila? Ay, hindi. Hindi yan makaalis sa kanila. Hindi nga makaalis sa kanila yung mga psychic attack nila. So, yan. Hindi yan makaalis sa kanila, no? So, yan. Kasi pag psychic attack sinisend, hindi nila yun eh. So, ibig sabihin, hindi na makaalis sa kanila yung pag-psychic attack nila. You like it? Or not? Talagang hindi magustuhan niya ng mga deceitful at mga alagad ni Satanas itong mga good news na ito. No? And yung matutuwa dito ay yung mga mabubuting tao kasi hindi naman nila gawain ito. Wala silang balak mangontrol o maminsti o maminsala yung mabubuting tao sa kanilang kapwa. Di ba? So, yan.
Love and let me know that you love me. So, anong next na mangyari sa inyong buhay? Tingnan natin ha. Ay, kung anong sa'yo, makip mo yan. Magkaroon na ng stability, o maaaring magkaroon ka na ng mga assets, o property. Kung wala pa, wala ka pang bahay, baka magkaroon ka ng bahay kasi may bahay dito, no? And then, hindi na mawala ako nung sa'yo. Makip mo na, hindi nila maagaw. Kaya sige na sila gawa ng mga deceit, mga spiritual, mga psychic attack. Kasi gusto nga nilang kinin yung sa iyo, yung sa iba. Greedy. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang greedy, hindi mo mamana na aking karian. So mga magtatanong ha, kung pwede pa bang masave ang greedy, pwede pa bang, ano bang pwedeng gawin para makapagmana kami ng kariyan ng Diyos? So mga willing, pwede magbago kayo. Huwag na kayo maging greedy. Huwag yung pag-initan yung sa iba. Ang daming opportunities, ang daming person sa mundo. Ba't yung person ng ibang gusto nyo gawin? Kung kayamanan ng pera, madaming kayamanan sa mundo, madaming pera sa mundo. Kung happiness, madaming pwedeng magpasaya sa tao. Ang daming opportunities. Ang negosyo, madaming pwedeng inegosyo. Kung mga masikap ka lang, basta marunong ka lang, basta madiskarte ka, masikap ka, o yun ang pagfokusan mo, di ba? Hindi yung buhay na ibang kontrolin mo, wala talagang mangyari sa buhay mo, di ba? Or kaya ay, paano pa? Kung sikat, kung gusto nyo sikat na person, maraming sikat sa mundo. Kung gusto niya ng mayaman na person, madaming mayaman na person sa mundo. Kung gusto niya ng maging famous, madaming paraan para maging famous kayo. O, di ba? Pero kung greediness ang pairalin ninyo, ay good luck na lang sa inyong kaluluwa at hindi kayo maliligtas. Hindi kayo masisave, hindi kayo makapasok sa karya ng Diyos. Sa mga mahilig mag-ano dyan, mangaral, spiritual teaching, hindi ako nakipag-compete sa inyo, guys, ha? Baka sabihin nyo, makipag-compete kayo sa akin. Hindi ako nakipag-compete sa inyo. At, ay, naku, guys. Ang sa akin, ito ay mission ko to sa God. Sa magaling mission nyo. Kung sa God yan, hindi kayo makipag-compete sa iba. Pusa lang yan, mag-flow sa inyo na yun ang gagawin nyo, kung mission nyo sa God. Hindi nyo kailangan i-bend ang core ng scriptures. Hindi nyo kailangan na baguhin kung ano yung core ng scriptures. Hindi nyo kailangan na i-distort ang core ng scriptures. Kung ano sa Bible, yun na yun. Gusto nyo kasi pag binint niyan, iniba nyo yung core ng scriptures, at dinistort nyo yung core scriptures, automatic matawag kayo na false prophet. If you only say what people wants to hear, matawag na kayo, makonsider na kayo false prophet. Yan. Mag-profit nga kayo kasi madaming tao ma-drone sa inyo kasi you only say what people wants to hear, di ba? Pero ang kaluluwa ninyo, kawawa. Kasi hindi papayag ang Diyos ma-save ang false prophet. Sa Bible yan. Iparusahan niya yung false prophet kasama ng Diablo, followers ng Diablo. Be careful sa inyong pangangaral. Kailangan, huwag nyo i-bend
Madami ata dito nagturo, no? Dahil lang nanood dito, no? Alam ko yun ang sense ko eh. Madami nagturo na ng aral dahil sa nanood dito sa channel ko. Madami na nagturo ng aral dahil sa panood sa channel ko. Matagal na itong channel ko eh. Tagal na to eh. Kaso lang nag-umpisa ako mag-spiritual teaching. Ano matawag dyan? Spiritual teaching ba talaga? Oh, spiritual teaching. Nag-umpisa ako niyan. Pero hindi may iwasan yung may mga gumawa ng deceit like mga witches, wizards, warlocks. Talagang nagtulungan pa sila. Tapos mga evil forces. The devil's kingdom. Oh, di ba? Nakwento ko na sa inyo iba. Parang ungol yung aso dito. Basta magano mga nangyari. 30. Attention 30. At in-inform man ako ng God na mag-umpisa ako ng mission ko. Yan lang sabi ng God. Mission ko, umpisan ko. Sanay naman ako na kapag communicate sa akin ang God, lalo na sa vision. Yung tulog ba? Pag tulog, papakita yung God, si Jesus Christ, minsan si Jesus Christ, may mensahe sila. No? O kaya ay pero yun talaga yung ano eh, yung kumbaga masabi ko accurate at siyempre nakitang-kita sa vision, yung parang nanaginip ba, yan, na may scene, yan, ganyan ang vision. Pwedeng tulog na tulog ka or in a trance state. Alam mo, in a trance state. Nakwento ko na sa inyo yun eh. Kung ano yung na-experience na nagkakaroon ng vision. Vision from God ha. Kasi pag vision from God, mismo sabihin niyan, God siya. Oh, pakilala yan, pakita yan, God siya. Mga ganun. O kaya si Jesus Christ, kadalasan si Jesus Christ yan sa mga tao. Four of Pentacles. And ako pa ay nagsabi sa mga viewers ko dati, madami panonood na, ay mag-vlog kayo, sorting ko sa pag-vlog. Diba kayo iba sinorte na sa pag-vlog. Kumikita lang siguro ng maganda. Ako kasi hindi ako selfish, guys. Kaso lang, ay, huwag na nga. Mabigo to sila sa kanilang mga ginagawang disito. Meron silang mga deceit na may magsasent ng lies, deception, manipulations, illusions sa isipan ng tao. Mabibigo yan sila eh. More clarification with the moon. Mabibigo ba to sila sa kanilang pag-sent ng lies, deception, manipulation? Kasi may ano dito. Yes. Mabibigo daw yan sila. May clarification lang naman yun. Mabibigo yan sila sa mga ginagawa nilang pag-sent ng lies, deceptions, manipulations, illusions, ano pa. Yun ang papaklawin sa judgment ng isang tao. Yung effect nun ay mag-overthink yung tao, manipulated na nila isip ng tao, no? Pwede nilang mahadlangan yung dalawang mag-lovers na ma-unite. Kasi they create illusions, lies, deceptions sa isipan ng tao. Ganun. You like the reading, guys? No choice ako na yan ang lalabas ng mga readings. God ang pumipili ng energies. So, yan. At yan ang guide ko kasi. So, Knight of Wands. Kung meron silang gagawin na aksyon, excited pa naman sila. Pang-atake, babalik lang din sa kanila. Grabe naman, oh. Grabe naman yan. Ay, naku.
Hindi na nila mapatingga ang buhay mo, ikaw. Hindi ka na nila makontrol. Hindi ka na nila mapatingga sa ano ba dyan? Sa clarification ng justice card in reverse. Ay, hindi siya hindi mapatingga, kundi hindi ka na nila mapigilan. No. Hindi ka na nila parusahan. Hindi. Hindi ka na nila parang ano din to, alam mo yung parang balance. Hindi ka na nila related sa pagtingga. Hindi ka na nila makontrol. Pang-control nga. Hindi ka na nila makontrol. Hindi ka na nila makontrol. Makapunta ka na sa gusto mong puntahan, sa mga malayong lugar, o sa mong gustong pumunta, na doon ka na mag-settle at mamuhay ng payapa, o diba, mamuhay ng masaya. At ayaw nilang masaya ang iba. Kasi bakit? Demonyo nga sila. So, enough na siguro to. Fulfilled kayo sa reading. So, ano pa ang next na mangyari sa buhay mo kaya? Magagawa mo na makakaalis, makatalikod ka na sa wala na improvement na sitwasyon ng buhay mo ba? Yan. And then, what's with the star in reverse here? Clarification on the star in reverse. Hindi na yan sila makapangbuhos kasi yung gagawin nila na hindi na sila makapangbuhos ng negativity nila. Hindi na sila makapangbuhos ng itim na kapangyarihan. Hindi. Hindi na sila makapangbuhos ng toxicities nila sa'yo. Toxicities. No, like their emotional toxicities. No? Their toxicities. And then, sa mga lugar dito sa mundo walang toxic. Sa nature. Hindi sa mataong lugar. Sa animals. Sa lugar ng mga hayop. Toxic. Sa lugar ng mga panda. Matutuwa ka pa talaga sa mga hayop kasi mga inosente yan. Paano maging toxic yan? Sa lugar ng mga unggoy. Sa lugar ng mga orangutang. Sa lugar ng mga inosente, mabubuti, walang toxic dyan. And kaya ako love na love ko yung mga hayop kasi may inosente talaga yung mga hayop. Pinapanalangin ko talaga yan. Huwag na matay yung hayop ko na. Kasi naawa ko sa hayop eh. Pag namatay ang hayop ko, pinapanalangin ko na masave ang kaluluwa niya. Basta. Kasi inosente yan sila, mga hayop. Hindi kagaya ng mga tao na salbahin. Parang inosente yan, intentional, ginagawa na ng kasamaan, kadimunyuhan pa. Ay, nako. So, ayan. Hindi na sila excited pa mga sense ng mga emotional ng mga toxicities nila, mga foolish. Ay, nako. Oh my gosh. Alam niyo, kanilang energy, parang energy ng baliw. I sense it. Alam niyo, tuwang-tuwa sila mang-sent ng kanilang emotional toxicities, gagawa ng mga kademonyuhan nila.
Tama ba yung nasisense ko? Parang baliw, energy ng mga baliw. Energy ng mga baliw. Oh my gosh. Nasense yun, kung malakas yung intuition nyo, nasense yun sa energy, sa reading. Nasisense ko eh. Based dito sa... alam niyo, excited sila, tuwang-tuwa sila sa mga ginagawa na ng kademonyuhan. Alam niyo, napanood niyo yung sino yung artista na mga baliw na tuwang-tuwa sila sa mga crimes na ginagawa nila, sa mga kabaliwan nila. So, parang mga ganyan yan. Di porkit ganyan yung utak nila, kasi aware pa naman yan sila sa ginagawa nila eh. Alam yung crazy, tawagin, tuwang-tuwa sila sa ginagawa nila ng mga witchcraft, deceit, pag-send ng toxicities nila sa iba, pagtripa nila, ano mga ganyan. Gawain ng baliw yan. Gawain hindi matinong utak yan. Pero they're aware and they're happy doing it. Yun, hindi naman baliw na yung wala na talaga sarili. Yan ay ang mga baliw na matatawag na crazy. No? Nandun yung awareness nila, yung pagka-crazy ba na tuwang-tuwa sila sa mga ginagawa na ng kademonyuhan at kasamaan, injustice at mga deceit at pag-send ng mga toxicities nila. Bakit ganun sila? Na-enjoy nila? Na-enjoy ba nila? Na-enjoy nila? Hindi dahil sa na-enjoy nila. Fulfilling sa pakiramdam nila? Fulfilling sa pakiramdam nila. Oh my gosh. Oh my gosh. Bakit ganyan sila? Bakit ganyan sila? No? Bakit may mga ganong tao? Bakit ganon sila? Dahil sa alagad sila ng diablo? Hindi. Dahil sila ay evil. Upright. Parang upright ba to? Dahil sila ay evil, kaya fulfilling sa pakiramdam na pero nyo sa Bible. Yan, ganyan ang evil. Kasi nga sila ay evil. Oh my gosh. Oh my gosh. What? Grabe. Kasi sila ay evil. Diba? Kita nyo? Kita nyo na lumalabas dito. Na-reveal ng God ang totoo. Sa God ako nagpapagay kasi sila ay evil. Willing bang magbago yung mga tao na yan? Hindi sila willing magbago. Bakit? Dahil fulfilling sa kanila? Oo, dahil fulfilling na sa kanila, you're not willing, hindi sila takot sa Diyos, hindi talaga sila takot sa God, hindi sila takot na ma-impyerno, hindi sila takot na ma-impyerno. Kita nyo. Oh my gosh, grabe. So, dito na lamang for collective reading, guys.